Kumusta po kayo? Ako po si Dr. Mila de la Paz. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong alagaan ang mga kababaihan habang tinatahak nila ang maganda at masalimuot na kabanata ng buhay pagkatapos ng edad 60. Paulit-ulit kong nasaksihan kung gaano kahalaga ang mabuting kalusugan upang tunay na masiyahan sa mga taon na ito, at isa sa mga pinakamadalas na usapan sa aking klinika ay tungkol sa pagtulog. Naitanong niyo na po ba sa inyong sarili kung bakit tila mas mailap na ngayon ang masarap na tulog kumpara noon? Marahil napansin ninyo na mas maaga na kayong inaantok sa gabi, ngunit magugulat na lang kayo, nagising sa kalagitnaan ng madaling araw at hindi na makabalik sa pagtulog. Kung kayo po ay higit sa isto, malamang na naranasan nyo na ang ilan sa mga pagbabagong ito at nais kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa. Ang katotohanan ng ating mga pattern sa pagtulog ay natural na nagbabago habang tayo ay tumatanda. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang simpleng bagay tulad ng pag-aayos ng inyong oras ng pagtulog ay hindi lamang makakatulong sa inyo na matulog ng mas mahimbing, kundi makapagpapalakas din ng inyong kalusugan sa mga kamanghamanghang paraan. Bilang isang doktor, nasaksihan ko ang pambihirang kapangyarihan ng pagtulog kapag natututunan nating iayon ang ating mga gawi sa likas na karunungan ng ating katawan. Sa artikulong ito, ibabahagi ko sa inyo kung bakit mas mahalaga ang oras ng inyong pagtulog kaysa sa inaakala ninyo at kung paano ang maliliit na pagbabago sa inyong routine sa gabi ay maaaring magdulot ng mas mabuting kalusugan ng puso, mas matalas na isipan, at mas masiglang pakiramdam. Kung ikaw ay isang babae na higit sa 60 na nahihirapan sa pagtulog, o kung naghahanap ka lamang ng mga paraan upang mapabuti ang iyong kapakanan, ang payong ito ay maaaring tunay na makapagpabago ng iyong buhay. Bakit nagbabago ang ating pagtulog pagkatapos ng edad 60? Ang siyensya sa likod nito. Nagising na po ba kayo sa kalagitnaan ng gabi ang inyong isip ay ligalig at hindi na makatulog muli? O marahil napansin ninyo na mas maaga na kayong napapagod kumpara sa dati? Ang mga pagbabagong ito sa ating pagtulog ay maaaring nakakabagabag, ngunit ito ay normal na bahagi ng yugtong ito ng buhay. Kung kayo ay higit sa sinta ang inyong katawan, ay dumaranas ng mga banayad na pagbabago na nakakaapekto sa kung paano kayo nagpapahinga. Ang pag-unawa sa kung ano ang nangyayari ay makakatulong sa inyo na harapin ang mga pagbabagong ito ng may higit na pasensya at kapayapaan. Habang tayo ay tumatanda, ang paraan ng pag-regulate ng ating katawan sa pagtulog ay lubos na nagbabago. Ang isang pangunahing dahilan para dito ay ang pagbaba ng produksyon ng melatonin. Ang melatonin ay ang hormone na nagsasabi sa ating utak na oras na para magpahinga. Noong tayo ay mas bata, pa sagana ang produksyon ng melatonin sa ating katawan tuwing gabi na tumutulong sa atin na makaramdam ng antok sa pagdating ng dilim. Gayunpaman, habang pumapasok tayo sa edad 60, pataas ang produksyon ng melatonin ay madalas na bumababa. Para sa maraming kababaihan, ang antas ng melatonin ay maaari ring magsimulang tumaas nang mas maaga sa araw na nangangahulugang ang inyong katawan ay maaaring nagsesenyas na para matulog sa maagang bahagi ng gabi bago pa man ninyo isipin na handa na kayong matulog. Ang pagbabagong ito sa melatonin ay isang piraso lamang ng palaisipan. Mahalaga ring maunawaan kung paano naaapektuhan ng pagtanda ang ating mga circadian rhythm, ang ating panloob na binostontro oras, na orasan na namamahala sa ating mga siklo ng pagtulog at paggising. Habang tayo ay tumatanda, ang mga ritmong ito ay maaring hindi na gaanong matatag at mas watak-watak. Maaring mapansin ninyo na mas madalas kayong nagigising sa gabi o nararamdaman ninyo na hindi naging mahimbing ang inyong tulog kahit na 8 oras kayong nasa kama. Hindi ito dahil sa bumibigay na ang inyong katawan o nakalimutan nyo ng matulog. Sa halip, ang inyong panloob na orasan ay nag-a-adjust lamang sa isang bagong ritmo
isa na madalas ay hindi na tumutugma sa mga pattern na kinasanayan ninyo noong kayo ay mas bata at mas abala pa. Ito ay maaaring maging partikular na nakakadismaya dahil bilang mga kababaihan, lubos nating hinahangad ang nakapagpapanumbalik na kapangyarihan ng pagtulog. Ang deep sleep na siyang pinakanakapagpapasiglang yugto ng pahinga ay maaring mabawasan ng malaki pagkatapos ng edad 60. Nangangahulugan ito na kahit na sa tingin ninyo ay nakakuha kayo ng buong gabi ng tulog, maaring hindi kayo makaramdam ng sigla tulad ng dati. Maraming kababaihan sa aking klinika ang nagsasabing sila ay pakiramdam na groggy o pagod sa umaga. Ngunit muli, hindi ito senyales na may mali. Ito ay isang natural na bahagi ng ebolusyon ng ating katawan. Ang maaaring maging mas mahirap pa ay ang emosyonal na epekto ng mga pagbabagong ito. Ang kakulangan sa deep sleep ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkabigo, lalo na kapag nagising kayo ng 3:00 ng madaling araw at hindi mapatahimik ang inyong isip. Maaaring maramdaman ninyo na hindi na kayo nakaayon sa mga routine na dati ay nagsisilbi sa inyo ng maayos o magsimula pa kayong pagdudahan ang kakayahan ng inyong katawan na magpahinga. Gayunpaman ang pag-unawa na ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng isang natural na proseso ay maaaring makatulong na mabawasan ng ilan sa pagkabalisa na iyon. Pinapayagan kayo nitong lapitan ng inyong katawan nang may habag na kinikilala na ito ay umaangkop lamang sa isang bagong kabanata. Sa huli, ang susi sa pagharap sa mga pagbabagong ito ay ang pag-aayos ng inyong mga gawi upang suportahan ang mga bagong pangangailangan ng inyong katawan. Hindi ninyo kailangang labanan ang prosesong ito. Sa halip sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na pagsasaayos tulad ng pagbabago ng inyong oras ng pagtulog o paglikha ng isang mas mapag-arugang ritual sa gabi, maaari kayong makipagtulungan sa mga natural na ritmo ng inyong katawan upang mapabuti ang inyong pagtulog. Yakapin ang paglalakbay na ito nang may pag-unawa na, sa kaunting pasensya, maaari pa rin ninyong matamasa ang malalim na mga benepisyo ng isang magandang pahinga sa gabi. Ang golden window para sa pagtulog. Ang pinakamainam na oras para matulog. Naisip niyo na ba kung bakit kayo nagigising sa kalagitnaan ng gabi? O kung bakit mayroon kayong nananatiling pakiramdam ng pagkapagod kahit na pagkatapos ng dapat sana ay isang buong gabi sa kama? Para sa marami sa atin na higit sa 60, ang mga karanasang ito ay naging pangkaraniwan na. Bagamat mahalaga ang pagtulog sa bawat edad, ang tiyempo kung kailan tayo matutulog ay nagiging mas kritikal habang tayo ay tumatanda. Mayroon sa katunayan isang golden window para sa pagtulog, isang yugto na karaniwang nasa pagitan ng 9 Sindho-Ninong-Gri at 10 Sindho-Ningan-Gri na magandang naaayon sa natural na ritmo ng ating katawan. Ang paggalang sa bintanang ito ay may kapangyarihang baguhin ang inyong pagtulog at ang inyong pangkalahatang kalusugan. Habang tayo ay tumatanda, ang produksyon ng melatonin sa ating katawan, ang hormone na nag-oorganisa ng ating siklo ng pagtulog-gising, ay hindi lamang bumababa, kundi ang paglabas nito ay maaari ring umaga. Maaari itong humantong sa mga pattern ng pagtulog na hindi na sumusunod sa inaasahang schedule ng ating kabataan. Para sa maraming mas nakatatandang kababaihan, ang melatonin ay maaring magsimulang tumaas sa maagang gabi na nagpapadala ng isang tahimik na senyas na oras na para magpahinga. Gayunpaman, madalas nating pinipilit ang ating sarili, sinusubukang tapusin ang isa pang gawain o manood ng isa pang palabas kahit na ang ating katawan ay humihingi na ng pahinga. Ang hindi pagkakatugmang ito sa pagitan ng ating panloob na orasan at ng ating aktwal na oras ng pagtulog ay maaring humantong sa nagugulong pagtulog at pagkapagod sa araw. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng inyong oras ng pagtulog upang mapabilang sa loob ng 9 kaungkunog hanggang 10 maramnamang na bintana, mas mahusay kayong makakasabay sa inyong katawan
at mapapabuti ng husto ang kalidad ng inyong pagtulog. Ang kagandahan ng golden window na ito ay tinutulungan kayo nitong samantalahin ang isang oras kung kailan ang inyong katawan ay biolohikal na nakahanda para sa pahinga. Ito ang sandali kung kailan ang mga antas ng melatonin ay karaniwang nasa kasagsagan para sa maraming mas nakatatandang matatanda na inihahanda ang inyong katawan para sa malalim at nakapagpapanumbalik na pagtulog. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga kababaihan na natutulog sa loob ng pinakamainam na bintanang ito ay nakakaranas ng mas kaunting paggising sa gabi, hindi gaanong nababalisa at nag-uulat ng mas mahusay na kalidad ng pagtulog sa pangkalahatan. Hindi lamang ito tungkol sa pagkuha ng mas maraming oras ng pagtulog. Ito ay tungkol sa pag-ayon ng mga oras na yon sa likas na karunungan ng inyong katawan. Kapag natulog kayo ng mas huli kaysa sa bintanang ito, maaring nalampasan na ng inyong katawan ang pinakamataas na kahandaan nito para sa malalim na pagtulog na mag-iiwan sa inyo ng mas watak-watak na pahinga at mas mahirap na makabalik sa pagtulog kung magising man kayo. Sa pamamagitan ng paggalang sa natural na ritmong ito, pinalalaki ninyo ang mga benepisyong nakapagpapagaling ng pagtulog na nagpapahintulot sa inyong katawan na magkumpuni, magpasigla at maghanda para sa susunod na araw. Ito ay tulad ng pagbibigay sa inyong sarili ng pahintulot na matanggap ang malalim na pahinga na hinihiling ng inyong katawan. Ang pag-aayos ng inyong oras ng pagtulog ay maaaring tila isang maliit na pagbabago, ngunit ang epekto nito sa paglipas ng panahon ay maaaring maging malalim. Habang umaangkop ang inyong katawan sa bagong routine na ito, malamang na makikita ninyo ang inyong sarili na gumigising na mas presko, masigla at handang harapin ang inyong araw. Sa pamamagitan ng paggalang sa golden window para sa pagtulog, ginagawa ninyo ang higit pa sa pagpapabuti ng inyong pahinga. Inaalagaan ninyo ang inyong kalusugan, inyong kapakanan at inyong sigla para sa mga darating na taon. Ang mga benepisyo sa kalusugan, higit pa sa masarap na tulog. Kapag iniisip natin ang tungkol sa pagtulog, natural na mag-focus sa pinakamadalian na benepisyo, ang pakiramdam na nakapagpahinga. Ang isang magandang tulog sa gabi ay nagpapanumbalik ng ating lakas at nagiiwan sa atin na handa para sa araw. Ngunit para sa mga kababaihan na higit sa asis, ang mga benepisyo ng dekalidad na pagtulog ay higit pa sa simpleng pakiramdam na hindi pagod. Ang kalidad ng inyong pagtulog ay malalim na nakakaapekto sa bawat aspeto ng inyong kalusugan, mula sa inyong memorya at talas ng isip hanggang sa kalusugan ng inyong puso at emosyonal na balanse. Kapag natutulog kayo ng maayos, hindi lamang kayo namumuhunan sa enerhiya para bukas, nagtatayo kayo ng isang pundasyon para sa isang mas malusog at mas masiglang kinabukasan. Isa sa mga pinakakahanga-hangang benepisyo ng dekalidad na pagtulog, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay ang kapangyarihan nitong mapahusay ang memorya at paggana ng isip. Habang tayo ay tumatanda, ang pagprotekta sa ating talas ng isip ay nagiging isang prioridad. Ang mahimbing na pagtulog ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon tayo upang mapanatiling matalas ang ating isipan. Sa panahon ng malalim, nakapagpapanumbalik na pagtulog, ang utak ay nagtatrabaho upang pagsamahin ang mga alaala, iproseso ang mga emosyon at palakasin ang mga neural pathway. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga matatanda na palaging nakakakuha ng malalim at mahimbing na tulog ay may mas mababang panganib ng pagkawalan ng memorya at paghina ng pag-iisip. Ito ay parang ang pagtulog ay nagbibigay ng gabi-gabing pagkakataon para sa inyong utak na mag-organisa at mag-reset, na inihahanda ito para sa lahat ng gusto ninyong matutunan at maranasan sa susunod na araw. Higit pa sa pagprotekta sa inyong isipan, ang pagtulog ay may mahalagang papel
sa pagpapanatili ng isang malusog na puso. Habang tayo ay tumatanda, ang panganib ng mga isyu sa puso ay maaring tumaas na ginagawang mas mahalaga kaysa dati na alagaan ang ating mga puso. Ang pagtulog ay isang mahalagang bahagi ng pangangalagang yon. Sa panahon ng malalim na pagtulog, ang inyong katawan ay pumapasok sa isang estado ng pagkumpuni, binabawasan ang pamamaga at pinabababa ang mga stress hormone na parehong kritikal para sa kalusugan ng puso. Ang isang pare-parehong schedule ng pagtulog, lalo na ang isa na nakaayon sa natural na ritmo ng inyong katawan, ay maaaring makatulong na mapababa ang presyo ng dugo at mabawasan ang panganib ng sakit sa puso, atake sa puso at stroke. Isipin ito bilang isang banayad gabi-gabing session ng therapy para sa inyong buong sistema ng cardiovascular, isang uri ng pangangalaga sa sarili na walang ibang hinihiling kundi ang paggalang sa pangangailangan ng inyong katawan para sa pahinga. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo sa kalusugan. Ang pagtulog ay malalim na magkakaugnay sa ating emosyonal at mental na kapakanan. Gaano kadalas nating naramdaman na nauubos ang ating pasensya kapag tayo ay pagod, hindi ito nagkataon lamang. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring mag-iwan sa atin na magagalitin na babalisa at hindi gaanong konektado. Sa kabaligtaran, ng mahimbing na pagtulog ay nagtataguyod ng katatagan ng emosyon na ginagawang mas madali ang paglalakbay sa buhay ng may biyaya. Para sa mga kababaihan na madalas na nagdadala ng malaking pasanin sa damdamin ng pagtulog, ay nag-aalok ng isang kinakailangang pahinga. Ipinapanumbalik nito hindi lamang ang inyong lakas, kundi pati na rin ang inyong katatagan na tumutulong sa inyong harapin ang bawat araw na may mas malinaw na isip at isang mas positibong pananaw. Bukod pa rito, pinapalakas ng pagtulog ang inyong immune system, ang ating natural na depensa laban sa sakit. Habang tayo ay tumatanda, ang ating immune response ay maaring maging hindi gaanong mahusay, at ang isang magandang tulog sa gabi ay isa sa pinakasimple at pinakaepektibong paraan upang palakasin ito. Habang tayo ay natutulog, ang ating katawan ay gumagawa ng mga cytokine, mga protina, na tumutulong labanan ang pamamaga at impeksyon. Tinitiyak ng pare-pareho at dekalidad na pagtulog na ang mga mahahalagang prosesong ito ay ganap na sinusuportahan, na pinapanatiling malakas ang inyong katawan at mas handang harapin ang mga hamon sa kalusugan. Sa esensya, ang pagtulog ay hindi isang luho. Ito ay isang pundasyon ng inyong kalusugan. Sa pamamagitan ng pag-ayo ng inyong pagtulog sa natural na ritmo ng inyong katawan, hindi lamang ninyo pinapabuti ang kalidad ng inyong pahinga, kundi aktibong pinoprotektahan din ang inyong puso, inyong isipan, at inyong emosyonal na kapakanan. Ito ay isang holistikong diskarte sa isang mas mayaman at mas kasiyasyang buhay. Kapag binibigyan ninyo ng prioridad ang pagtulog, namumuhunan kayo sa inyong pangmatagalang kalusugan, sigla at kaligayahan. Mga praktikal na payo para sa pag-aayos ng oras ng iyong pagtulog. Ang pag-aayos ng oras ng pagtulog, lalo na pagkatapos ng isang buhay ng partikular na routine, ay maaring maging isang hamon. Ngunit ang mga pagbabagong ito, kapag ginawa ng may intensyon at pagmamahal sa sarili, ay maaring lubos na mapabuti ang inyong pagtulog at kalusugan. Tandaan, hindi ito tungkol sa isang biglaang pagbabago. Ang maliliit at dahan-dahang hakbang ay maaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Magsimula sa dahan-dahang pagbabago. Subukang paagahin ang inyong oras ng pagtulog ng pinsa-minuto lamang bawat gabi. Ang unti-unting paraan na ito ay tumutulong sa inyong katawan na natural na mag-adjust ng walang nakakabiglang pakiramdam ng isang biglaang pagbabago. Sa pamamagitan ng marahang paggabay sa inyong katawan sa isang bagong ritmo, maiiwasan ninyong magulo ang inyong siklo ng pagtulog. Sa loob ng 1 o 2 linggo, ang maliit na pagbabagong ito ay magdadala sa inyong oras ng pagtulog sa loob ng golden window na mas nakaayon
sa natural na mga pattern ng inyong katawan. Gumawa ng nakaka-relax na ritual bago matulog. Hindi lamang ito tungkol sa kung anong oras kayo matutulog, kundi kung paano kayo naghahanda para dito. Lumikha ng isang mapag-arugang ritual na nagsesenyas sa inyong katawan at isipan na oras na para mag-relax. Maaari itong magsama ng pagbabasa ng isang kabanata ng libro, mas mainam ang pisikal na libro, pagsasanay ng marahang pag-uunat, o malalim na paghinga pagligo ng maligamgam na tubig na may Epsom salts o pag-inom ng isang tasa ng herbal na tsaa na walang caffeine tulad ng chamomile. Iwasan ang panonood ng balita pag-scroll sa inyong telepono o pagkakaroon ng mga nakakagising na usapan bago matulog dahil ang mga aktibidad na ito ay maaring panatilihing gising ang inyong isipan. Ang isang mapayapang routine ay isang regalong ibinibigay ninyo sa inyong sarili gabi-gabi. Maging maingat sa inyong kinakain sa gabi. Ang kung ano at kailan kayo kumakain sa gabi ay maaring makabuluhang makaapekto sa inyong pagtulog. Ang isang malaki at mabigat na pagkain na masyadong malapit sa oras ng pagtulog ay maaring makagambala sa kakayahan ng inyong katawan na mag-relax. Subukang tapusin ang hapunan ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras bago kayo matulog. Kung magutom kayo mamaya, pumili ng isang magaan at nakakatulong sa pagtulog na merienda tulad ng isang maliit na saging, isang dakot ng almendras, o isang maliit na mangkok ng oatmeal, at matalinong iwasan ng kape at alak sa mga oras bago matulog dahil pareho itong kilalang panggulo sa pagtulog. Ang pag-aayos ng inyong oras ng pagtulog ay hindi kailangang maging isang pasanin. Sa pagiging pare-pareho at kabaitan sa inyong sarili, ang maliliit na pagbabagong ito ay maaring humantong sa mas malalim na pagtulog at isang mas malaking pakiramdam ng kagalingan habang niyayakap ninyo ang kabanatang ito ng buhay. Ang kapangyarihan ng pagtulog, isang regalo para sa iyong kinabukasan. Habang tayo ay naglalakbay sa buhay, ang pagtulog ay hindi na lamang isang gabi-gabing obligasyon, kundi isang tulay patungo sa mas mabuting kalusugan. Ang mga pagbabago sa ating mga pattern ng pagtulog habang tayo ay tumatanda ay hindi isang problemang dapat lutasin, kundi isang natural na ebolusyon na nag-aanyaya sa atin na mas makinig ng mabuti sa ating mga katawan. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng ating oras ng pagtulog at pagyakap sa isang mapayapa at pare-parehong routine, inaanyayahan natin ang mas malalim na pahinga na siya namang nag-aaruga sa ating pisikal na kalusugan, nagpapatalas sa ating isipan at nagpapatibay sa ating emosyonal na katatagan. Bagamat maaaring mangailangan ito ng kaunting pasensya, ang proseso ng pag-angkop ng inyong mga gawi sa pagtulog ay nagdudulot ng malalim na gantimpala. Bawat maliit na pagbabagong ginagawa ninyo ay isang hakbang patungo sa isang mas masigla at puno ng enerhiyang ikaw. Hindi lamang ninyo inaayos kung kailan kayo matutulog. Pinararangalan ninyo ang inyong katawan, tinitiyak na mayroon itong mga mapagkukunan upang umunlad sa lahat ng darating na taon. Mula sa aking mga taon bilang isang doktor, lalo na sa pakikipagtrabaho sa mga kababaihang tulad ninyo, kung may isang aral na maibabahagi ako, ito ay ang paggawa ng mga proaktibong hakbang para sa inyong kalusugan. Gaano man kaliit ang mga ito, ay maaring magkaroon ng pinakamalaking epekto sa kalidad ng inyong buhay. Ang pagbibigay prioridad sa inyong pagtulog ay isa sa pinakamakapangyarihan, ngunit pinakasimpleng regalo na maibibigay ninyo sa inyong sarili. Ito ay isang pamumuhunan sa inyong sigla, inyong kalinawan at inyong kagalakan. Ang pinakamahalagang aral na ating matututunan ay ito. Ang pag-aalaga sa ating sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagbibigay sa ating sarili ng lakas upang patuloy na mag-alaga sa mga mahal natin sa buhay. Lubos akong matutuwa na marinig ang inyong saloobin. Sandali po nating pagnilayan ano ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa ating talakayan
na balak ninyong isabuhay, mangyaring ibahagi ang inyong mga naiisip sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan at pananaw ay maaaring maging napakahalaga sa ibang mga kababaihan sa paglalakbay na ito. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyari po sanang ibahagi ninyo ito sa mahahalagang babae sa inyong buhay, ang inyong mga kapatid, ina at kaibigan na maaari ring makinabang. At huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman na naglalayong tulungan kayong mamuhay ng mas malusog at mas makabuluhan. Maraming salamat po sa inyong oras at naway yakapin natin ang nakapagpapanumbalik na kapangyarihan ng pagtulog.